Ngayong araw nga ayusin namin ang crane, kaya for today's video mga guys, samahan niyo muna ako mag-ayos ng deck crane. Sa hoisting walang up and down kaya hindi maka-operate ang operator, kaya papakita ko din sa inyo mga guys paano to imikos-mikos. Ay ayusin pala mga guys, meron itong alarm overload, tapos sa patent board MC card niya ang alarm code 32-01. Ito ang i-troubleshoot natin ngayon. Hello mga guys, nasa Puerto pala kami ngayon at nag-discharging din kami dito. Tinawagan pala ako sa duty officer kasi sa isa sa mga crane namin dito na ginagamit sa operasyon hindi na gumagana kasi wala na daw hoisting up and down. Napagod na yata, gusto na yata rin magpahinga. Ito nga, nakapahinga na siya, hindi na talaga gumalaw. Tuloy-tuloy din kasi siya ginagamit sa operation mga guys, kaya siguro ganun. Itong hoisting nga hindi na talaga maka-operate. Tinitesting ko nga dyan, mag-start naman ang motor, kaso nga lang pag i-move mo na ang joystick sa hoisting ilang seconds mag-alarma na ang overload. At mayroon din siyang alarm sa card hoisting na error 832-01. Tinignan ko nga din sa manual troubleshooting kung anong remedy nito. Error 832-01, no data from speed encoder. At chinecheck ko na din dyan ang speed encoder cable, pati na rin speed encoder at saka cards. Nagana naman lahat ang mga electrical components kasi hindi talaga umiikot ang drum sa hoisting, kaya panigurado nasa mechanical side na ang problema. Yung brake kasi pag start pa lang hindi na talaga gumagalaw ang drum hoisting. Pangalawang beses na kasi ito nangyari dito sa isang crane. Number 1 naman yun, ang brake hoisting ang hindi gumagana, kaya ito ang dahilan hindi na nagalaw. Sa mga bago pala sa channel na ito, part pala sa responsibility namin dito sa barko ay mag-repair at maintenance sa mga machineries. Tinitesting nga din namin dyan ang pressure. Nilagyan din namin ng pressure gauge para kung mayroon bang siyang pressure na ma-reading. Okay naman ang pressure. Pag start, pinandar nga namin ang motor dyan at pinagana din namin ang hoisting up and down. Ang pressure niya nasa 40 to 100 bar, tapos ang brake hindi nag-release, kaya panigurado na talaga ang sira ang brake sa hoisting. Kaya ito muna ang palitan namin ng brake mga guys. At buti na lang swerte kami ngayon kasi meron kaming spare dito. Kung wala spare, baka kami na magbuhat at tatapos natin ang kargada para palipat sa puerto mga guys. Testing pala namin dyan ang solenoid niya, manual, kung gagana ba sa solenoid, pero hindi na talaga gumagana, kaya palitan na namin tong brake sa hoisting niya. Bago kami nagpalit ng brake, naglagay muna kami ng stopper sa cable sa hoisting para hindi kusang bumababa at iikot ang drum. Mabigat din kasi itong block sa crane, kaya kailangan safety first muna. Pinawelding din namin ang drum para safe na hindi iikot kusa ang drum. Pagkatapos na welding ang drum, nagsimula na din kami sa pagbaklas sa mga fittings sa hydraulic motor. Bago mo talaga mapalitan ang brake mga guys, kailangan talaga natanggalin ang hydraulic motor sa hoisting at ang mga fittings niya. At ang mga gamit pala dito sa pagtanggal ay Allen key na 14, spanner number 3624 kasi yan ang ginagamit sa pagtanggal sa mga bolt. Yan pala ang brake sa hoisting mga guys, at medyo masikip nga din palitan, kaya tiyagaan lang talaga mga guys. Pag matanggal na tong fittings niya sa hydraulic motor, at pwede na rin tong ibaba at sunod naman tanggalin itong brake. Ginagamitan nga namin dyan ng chain block para sa mabigat na hydraulic motor at saka ang brake. Ito na pala ang brake niya, natanggal na rin at pwede na tong palitan mga guys ng bagong brake. Habang tinanggal nga nila ang brake sa crane, kinuha muna namin tong spare na brake sa store at para mapalitan na yung tinanggal na sira na mga guys. Pangalawang beses na din kasi kami nasiraan ng ganito, kaya medyo kabisado na rin namin to sa pagpalit ng brake, at buti na lang nagbigay ang kumpanya ng spare. Naguluhan pa nga kami dyan kung tama ba tong spare, baka mali kasi walang lagayan ng fittings, pero tama naman mga guys. Pagkalipas nga na ilang oras sa pagtatanggal ng fittings, ito na, ikabit na rin namin ang bagong na brake. Tiningnan nga namin dyan kung wala pa bang ibang sira. Okay naman, ang brake lang talaga ang mayroong problema. Pagbalik pala mga guys, inuna muna namin tong brake
tapos sunod yung hydraulic motor, tapos fittings na. Pero pinalik na rin namin tong hydraulic motor kasi okay naman to, sa wakas nakabit na rin at pwede na rin namin tong gagamitin ulit. At yun, balik operation na ulit ang crane number 3 mga guys, at ito nga tinitesting agad sa operator, gumagana na din ang hoisting up and down. Wait pala ang karga namin ngayon, pinaklas pala nila tong brake sa workshop at pasag na talaga sa loob ang plate at ang mga gear niya mga tama na. Hanggang dito na lang muna mga guys, salamat sa panonood, ayan lang, bye bye.